Ipinaliwanag ng PHIVOLCS na hindi magkaugnay ang magkasunod na lindol na tumama sa bahagi ng Humalig, Quezon. Ayon sa ahensya, tinatawag itong doblet. Kung ano ito, alamin sa ulat ni Rod Lagusad. Niyanig ng magkasunod na malakas na lindol ang bahagi ng Humalig, Quezon na bahagi ng Polillo Island sa umaga ng Lunes. Unang naitala ang magnitude 5.3 na lindol bandang 7:16 ng umaga. Dahil dito naiulat ang intensity 3 sa Quezon City. Habang pagdating sa instrumental intensity 4 sa Jose Panganiban, Camarines Norte, intensity 3 naman sa Mauban, Ginayangan, Alabat at General Nakar, Quezon, Daet, Camarines Norte at Tinambak, Camarines Sur. Pero bandang 7:55 ng umaga naramdaman ng magnitude 4.9 na lindol sa silangan din ng Humalig, Quezon. Naiulat ang intensity 4 sa Polillo, Quezon, intensity 3 naman sa Ginayangan, Alabat, Tagkayawan, Calawag at Panukulan sa Quezon, maging sa Quezon City at Makati City. Base naman sa instrumental intensity 4 din sa Quezon, Panganiban, Camarines Norte. Dahil dito naglabasan ng mga mag-aaral sa Talubatib High School sa Camarines Norte. Nagsagawa ng preemptive evacuation ng paaralan. Nagsagawa rin ng initial building inspection kasunod ng lindol. Maaga namang pinauwi ang ilang mag-aaral na may sundo na ng magulang bago pa ipinatupad ang class suspension sa lugar. Nagsilabasan din ang mga mag-aaral sa Patnanungan High School sa bayan ng Patnanungan sa Quezon Province. Nagpunta ang mga mag-aaral at mga guro sa school quadrangle. Ang magnitude 4.9 na lindol ay hindi aftershock na naunang magnitude 5.3 na lindol. Paliwanag ni PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, ang aftershock ay mababa ng 1 degree o magnitude mula sa naunang lindol. Anya ang nangyari sa Quezon ay magkaibang lindol at tinatawag na doblet. Kapag sinasabi natin doblet, ito ay dalawang lindol na halos magkasing laki at nangyari sa almost on the same place. So nangyari lamang to if the faults are complex, yung stress na acting on the rocks would produce earthquakes in sequence. Ayon kay Bacolcol, hindi naman rare ang ganitong pangyayari. Noong Desyembre, anya ay may kaparehong insidente na nangyari sa Surigao. Hindi natin ma-associate yung mga aftershocks kung saan kanina natin ma-associate kasi nga magkasunod naman sila. So, pwede natin sabihin dito, yung earthquakes that followed after magnitude 5.3 and before the magnitude 4.9, that would be the aftershock of the 5.3. Now, yung aftershocks that would follow after 4.9, hindi na natin pwedeng, mahirap natin ma-associate siya with the 4.9 alone kasi magkalapit. Ang magnitude 5.3 ay tinuturing na moderate earthquake habang ang magnitude 4.9 na lindol ay isang light earthquake. Ayon sa PHIVOLCS, sa lugar kung saan naitala ang lindol ay maraming offshore active faults na siyang sanhi kung may lindol dito. Rod Lagusad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.